Ngayong araw ay Thursday kaya araw ng tapunan ng basura. Ang pagtatapon ng basura ay isa sa mga responsibility na binigay namin kay Kuya AG. Maaga rin siyang alis ngayon kasi meron silang basketball training. Ingat ha. Baon na yun na siya ngayon. Ginawa ni mama yan? Wow! May sound effect. Meron pang sound effect ano? May chicken, sausage, saka tomato. Side dish, okay. Nauubos mo ba yung pagkain mo? Nauubos mo yun? Itso mo? Ayan, magandang umaga po uli sa inyo. So, 9:30 na po ng umaga. Ako'y babiyahe na papunta po ng trabaho. Kahapon maraming nag-message nga po pala sa amin sa Facebook page natin, pati na rin sa mga nag-email sa amin. Nangangamusta po sa atin dahil nga dito sa Japan nagkaroon po ng tsunami alert. So, dahil nga po sa nangyaring 8.8 magnitude na lindol sa Kamchatka Peninsula, Russia. Ayan, noong July 30, kahapon po yun. So, itong lindol na po kasi na to ay pasok sa 7 pinakamalakas na lindol sa buong mundo. Pang-6 sa pinakamalakas na lindol mula noong 1990. Ayan, doon pa lang sa salita na pasok sa pinakamalakas na lindol, kumbaga hindi biro ito. Kaya naman kahit nasa Russia yung lindol na nangyari na yon, ayan, pati yung ibang bansa maaapektuhan. At dito nga po sa Japan, nagkaroon ng tsunami alert. Ayan, papakita ko sa inyo sa screen. Ayan, lumalabas ito sa TV namin. Pinapakita rito kung ano yung area na merong tsunami alert. Marami sa bahagi po ng Pacific Coast ng Japan. Ayan, kasama po dito yung Hokkaido. Number 1 ng Hokkaido kasi yun yung parang buong Hokkaido, no? Pinaliligiran talaga ng tsunami alert. Tapos pati na rin po yung Miyagi at Iwate. Halos 2 milyong tao na po ang naapektuhan ng evacuation advisories level 4. Ayon sa Japan, ayan, nakakakita ng araw po ng mga medyo maliliit na wave. At posible daw po na merong susunod na may mga malalaking tsunami waves. Nakakatakot sobra. Kasi in-announce na to ng JMA, yung Japan Meteorological Agency, na kailangan na talagang lumikas kasi nagsabi na nga sila ng tsunami alert. Tapos sa mga nag-message po sa amin kung okay lang daw po kami at kamusta daw po yung lagay namin, dahil nga nabalitaan nga po ng mga kababayan natin, hindi lang dito sa Japan kundi pati na rin sa Pilipinas at sa ibang bansa po, na may tsunami alert dito. Yung kalagayan po namin naman dito sa lugar namin ay okay naman po. Malayo po kasi kami sa tsunami alert location, kaya yun, masasabi pong nasa safe zone po kami. So yun, nakwento ko lang to kasi para ma-update lang din natin yung mga kababayan natin na malapit doon sa location kung saan merong tsunami alert. Kaya hanggat maaari, kung kaya nating umalis muna doon sa mga lugar na to at pumunta na lang sa mga safe zone, safe na location, gawin na po natin para hindi na po umabot sa hindi magandang pangyayari sa atin. No? Alam ko sobrang hirap iwanan ng bahay natin, lalo na kung nasa location na to. Pero kung yung buhay naman natin yung nakataya, mas maganda siguro unahin muna natin yung mga sarili natin. No? Bukod po sa pag-iingat, samahan din po natin ng matinding dasal talaga. Ayan, pagtulong-tulungan po natin ipagdasal na sana walang mangyaring ganitong tsunami. And kung mangyayari man ito, sana po walang masaktan at maging ligtas po para sa lahat. Ayan, pasok muna ako sa trabaho ha. Mag-ingat po kayong lahat. Balitaan ko po kayo mamaya uli. Kaka-out ko lang po ng trabaho. Time check po 6 PM. Ayan, sobrang busy po ngayong araw. Sobrang dami naming client na pumasok ngayon. Maraming salamat po sa inyo. Pauwi na ako at bukas wala po akong pasok. Nung nakaraan po napanood nyo yung video namin kung saan si Kuya Jun
na non-permanent resident dito sa Japan ay na-approve sa kanyang housing loan po dito with Entrust. Pagkatapos pong mapanood ito ng karamihan, ayan, sobrang dami pong nag-message sa amin na non-permanent resident. Pero paalala ko lang sa mga kababayan pala natin, no, na non-permanent resident at gustong mag-apply po dito sa Entrust. Ayan, siguraduhin lang po natin yung ilang points na kailangan po natin sa pag-apply kapag non-permanent resident po tayo. Ayan. Kasi limited lang din po yung non-permanent na pwede nating matulungan. Ayan, unang-una po kailangan po say shine po sa trabaho yung non-permanent resident. Tapos pangalawa po, at least Sambiakumang or 3 million yen ang sinasahod per year o annually. Ayan, bukod po dyan, kapag non-permanent po kayo, kailangan po ay married po kayo sa Japanese citizen or di kaya sa permanent resident holder po. Hindi po kasi pwede na parehas kayong non-permanent resident. Kapag parehas naman kayong non-permanent residents, dyan na po papasok yung kailangan nating magbigay ng at least 20 to 30% down payment sa total price ng property na magugustuhan po natin. Kaya naman kahit na gusto namin tulungan po lahat ng non-permanent residents, kapag kulang po kayo sa mga puntos na nabanggit natin, ayan, mahirapan pa rin po tayo sa pag-apply ng housing loan. Kapag hindi po tayo kompleto sa mga puntos na to, ayan, mas maigi po na aantay na lang po natin or mag-apply na lang tayo ng permanent residency dito sa Japan. Kasi kapag permanent residence po kayo dito sa Japan, kahit single po kayo, basta maganda po yung income nyo, ayan, pasok po kayo at pwede kayong mag-apply ng housing loan. Maiba lang tayo, no, kasi merong mga nagtatanong sa akin about sa Airbnb. Kung naalala nyo last time, ayan, nagbabalak kaming mag-business ni Aya. Sagutin natin yung tanong ni Hakodes21. Ayan, ang tanong niya kasi, Kuya JP, okay na po ba yung Airbnb nyo sa Mandaluyong? Naghahanap kasi ako ng sakto Japanese-inspired din yung sa inyo. Ito kasi last year pa namin sinimulan to, yung pagpapagawa namin ng Airbnb. Ayan, sakto naman, marami nang nagtatanong nga. Kwento ko na po sa inyo. Ayan, finally, okay na po yung ating Airbnb. Yung business na sisimulan po namin ni Aya sa Mandaluyong, sa Pilipinas po. Japandi po siya, o Japanese-inspired po siya, na staycation na kung saan pwede kayong mag-stay sa mga magbabakasyon dyan sa Pilipinas or nasa Pilipinas kayo at gusto nyo ng mga Japan-inspired na Airbnb. Ito po, sakto po para sa inyo to. Japandi style po ang napili namin kasi gusto sana namin na kahit nasa Pilipinas po, ma-feel natin yung Japan style na room. Pwede rin ito sa mga kababayan natin na kahit na hindi pa nakakapunta ng Japan, pwede nilang ma-experience yung Japan style na kwarto. Sigurado mag-enjoy yung pag-stay nyo rito. So, dahil okay na nga po yung aming Airbnb, ayan, papakita ko na rin sa inyo for the first time yung aming Airbnb name. Ayan yung pangalan po ng Airbnb namin. Ito pong Dahea Stay. And ngayong August po, pwede nyo na rin pong ma-experience ang pag-stay dito sa aming Airbnb. Abangan nyo na lang po sa next video ko or next video ko. Ilalagay ko po yung link ng Airbnb natin. Tapos papakita ko na rin po sa inyo yung itsura ng ating Airbnb staycation. Ayan, habang pauwi ako, sagutin ko na rin yung ilan sa mga katanungan nyo. Itong tanong ni Isinya TV 9739. Ayan, ang tanong niya, boss, anong klaseng sasakyan yung dinadala mo? Boss, hybrid ba siya, sir? How much bili mo? So, ito pong sinasakyan ko po ay Nissan Serena po. Hybrid po siya. 2015 model. So, second hand ko na po itong nakuha. And itong sasakyan po na to ay loan lang po. Naka-loan lang po ito. Nakuha ko po siya na 780,000 yen. Tapos, naka-loan lang po siya. Wala po kasi tayong pang cash. And tapos ko na rin naman po siyang bayaran. Ang sunod na tanong naman sa tanong ni Jeremy Diwa 6156. Hello po Kuya JP. Pwede niyo po ba mag-share magkano monthly expenses niyo po sa food, groceries, bilang family of 4 kayo,
Thank you po. 4, magkano ang monthly expenses namin? Siguro estimated 50,000 yen. Ayan, para sa groceries namin. Pwede nang pagkasayin yun. Pero minsan nagkukulang din. Depende po talaga sa mga gusto namin kainin o bilhin po. Ayan, kauwi ko lang. Dito na ako sa bahay. Bahay. Be? Nadiligan mo na yung himawari mo? Nadiligan mo na yung himawari mo? Present? Present. Danayo. Obento papa no. Nyoy kara amai. Amai no nyoy.匂いしたい。Pai. Kain na.